Hi Earth Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong Daily Gabay Tarot Reading for February 28, 2024. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuhang link. Nasa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Spirits guys, ano po ang ganap sa araw na ito para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 28, 2024. Okay. Nakatanggap kayo ng advice mula sa isang mentor, elders, parents, or matalik mong kaibigan. Nakatanggap ka ng advice or wisdom message. Spirits guys, ano po ang ganap sa araw na ito ngayong February 28, 2024 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Some of you gustong magpahinga at nagpahinga sa inyong bahay. Makaka-relax lang kayo, maging kalma lang kayo kung nag-staycation kayo sa inyong bahay. Tapos oras din ito ng pamilya. Nakikita ko dito nag-uusap kayo regarding sa isang bahay at lupa, bumili, bibili, at ibenta. Yan. Maaring nag-decide kayo na ibenta yung property or bumili ng property. Magkakaroon lang kayo ng comfort kung nag-staycation kayo sa bahay. Ano pa po ang ganap sa araw na ito para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 28, 2024? Mag-ingat po kasi may nakikita ko dito na galit kayo. Galit kayo tapos, nagkaroon ng argument. Nasaktan kayo, galit kayo. Nakita ko dito na nagkaroon ng argument. So, ingat. Pwede din itong nagkaroon kayo ng hard work sa inyong trabaho ngayon. Spirits guys, ano po ang mensahe niyo po para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 28, 2024? Reflect and redirect your energies. Kailangan niyo mag-reflect and redirect sa inyong energy. Ano ba po ang inyong mensahe, Spirits Guides? Okay, this is traveling lightly. Lumabas din ito sa inyo noong nakaraang araw. Simplify your life. Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 28, 2024 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Ano po ang energy ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 28, 2024? Energy, Spirits Guide. Clarification po sa card na ito.
Career and money. Career and money po ni Gemini, Libra and Aquarius ngayong February 28, 2024. Clarification po sa card na ito. Kunin natin. Love and romance, self-love, partnership and romance ni Gemini, Libra and Aquarius ngayong February 28, 2024. Clarification po sa card na ito. By the way, Gemini, Libra and Aquarius, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Andun po yung separated video. May bago po tayong uploadan. Monthly Gabay Tarot reading nyo po. March 2024, Gabay Tarot reading. So, check nyo po. At may karagdagang message po doon. Check nyo rin po yung mga first half and second half monthly Gabay Tarot reading nyo. At yung 2024 Gabay Tarot reading nyo. Uploaded noong December 2023 sa mga hindi pa nakapanood dyan ng 12 months Gabay Tarot reading. Okay? Maraming salamat po. Ngayong February 28, 2024 para po kay Gemini, Libra and Aquarius. Lumabas din ito. May travel po naganap. Travel and travel. Tapos, may makilala kang mabuting tao dito. Siguro, ito yung magbibigay sa iyo ng wisdom message dito. Kasi napakwento kayo sa kanya. Minsan kasi masarap magkwento sa isang, stranger. Diba? Pero syempre, dapat dobleng ingat tayo sa pag-open up sa stranger kasi alam niyo na. Okay. Nakikita ko dito masaya kayo ngayon kasi nagkaroon ka ng tapat na kaibigan. May kausap ka rin dito na isang younger person na nagkukwento sa inyo regarding sa ambisyon nila. Go sa kanilang buhay. Kurso ka sa, like for example, course sa college, yung gusto nilang trabaho. May nakita ko dito na parating na good news para sa inyo, Gemini, Libra and Aquarius. Direct man ito sabi sa inyo or long distance. Basta po makaka-receive kayo ng message po na magandang balita sa araw na ito. Nakikita ko dito na may job offer or opportunity na parating that will excite you and reignite your passion for what you do. Kaya sobrang excited po kayo. Kasi naka-line up to sa passion nyo. Itong offer na ito. Tapos sobrang busy mo ngayon. This card asks you to prioritize your task na may time management. Just make sure you can deliver on your promises. Kailangan akmayan sa schedule nyo para maiwasan na hindi kayo ma-burnout. Okay? Tapos excited kayo sa opportunity na binigay sa inyo dito. Okay. Ano pa? Choices to eh. Nagmuni-muni kayo ngayon, nag-iisip ng mga plano, pangarap sa buhay, nag-iisip ka ng mga desires mo sa buhay. Diba sabi ko sa inyo sa unang card na may nagkwento sa inyo regarding sa goal sa buhay. Maaring din kayo ito. Nagmuni-muni kayo ngayon, nag-iisip ng mga plano o pangarap sa buhay. Marami kasing ideas dito eh. May nakita kong may malaking ideas na dumating sa inyo. That is a blessing. Pero hindi na ako magtataka kung bakit kayo nagkaroon nito kasi matalino kayo eh.
Tapos, you are connected to the universe, to your intuition. Kaya nagkaroon ng big ideas dito. Inspired po kayo. Nakikita ko dito na inspired kayo. Nagpaplano ka ng dagdag investment para magkaroon ng financial growth. Mas lumaki ang pangarap mo, kaya nagpaplano ka ng karagdagang investment. Para sa mga may trabaho, nagpaplano ka to level up. Pinag-igihan mo pa yung trabaho mo para magkaroon pa ng pag-level up. Like for example, promotion. Choices to eh. Marami kayong malaking ideas. Tapos nagkaroon ng choices. So, pipili ka na lang kung ano yung kunin mo at bigyan ng aksyon. So, hindi na ako nagtaka na nagmuni-muni kayo ngayon. Oh, kasama na yan sa pagpaplano. Nag-iisip ng mga plano o pangarap sa buhay. Okay, sa career and money niyo po. Oh. 'Di ba may sabi ako dito na may hard work? Oo, dito sa third card nyo na may nakita kong hard work, busy kayo. Busy kayo dito, busy din kayo dito. So, tatlong card na po nagsabi na busy kayo. May nakita kong hard work dito, productivity. Ito yung gusto ko sa inyo, Gemini, Libra, and Aquarius na yung hindi nyo hinayaan na magkaroon ng stagnation sa araw na ito. Actually, may nakita ko nag-iisip eh. 'Di ba most likely nag-iisip magkakaroon ng stagnation yan kasi nag-iisip kayo nagpaplano. Pero itong si Gemini, Libra, and Aquarius, mahilig kasi yan sa multitasking. Nag-iisip yan habang nagtatrabaho. Diba? So, comment down kung nako-resonate kayo. At, ayun. May nakita ko dito na, di ba may offer sa inyo na naka-line up sa inyong passion. Tapos, excited kayo. So, ikalawang card na po ito na nagsabi na may bagong kasanayan at kaalaman na naging excited ka. Kasi ito si Gemini, Libra, and Aquarius, sabik talaga to sa mga bago. Madali kasi itong maboard eh. Basta at yung sabi ko sa inyo kahapon, yung February 27 reading, di ba? Sabi ko dito doon na madali itong maboard si Gemini, Libra, and Aquarius, lalo na't routine yung paulit-ulit, yung daily routine nyo. Kaya itong offer na ito, na-excite kayo kasi bago. Nag-aaral kayo, inalam nyo, naging excited kayo. So, nakikita ko dito, naging hard work kayo, productivity, nagkaroon ng bagong kasanayan at kaalaman. Kasi, itong ginawa mo, gustong-gusto mo talaga to. Nakikita ko. Okay, ang sabi dito na ang tagumpay sa pananalapi at seguridad ay produkto ng iyong pagsusumikap at desisyon at ang taas na iyong tagumpay ay nasa iyo. Actually, lumabas din ito kahapon. Kung hindi ako nagkakamali, sa inyo rin to. So, busy talaga kayo hanggang ngayon. Tungkol to sa, same pa rin, yung sabi dito na, actually kahapon to eh, kung hindi kahapon na reading, weekly, sa weekly gabay nyo, so check nyo. Na hanggang ngayon, andito pa rin, yung sabi ng card na, yung pagiging hard work nyo, yung pagiging productivity nyo sa araw-araw, dyan kayo, aasenso. O, yung, nagkaroon kayo ng pag-practice ng isang new skills, you're working your skills, it will lead you to abundance po. Malaki kasi yung tiwala nyo sa inyong sarili at sa inyong intuition. Siyempre, you have a big faith sa universe. 'Di ba? May kasabihan na binigyan ka ng blessings, bigyan mo ng action para maisa katuparan. 'Di ba? So, ito yun.
Oo, si Aries, what I meant is air sign. Si air sign kasi, si Gemini, Libra, and Aquarius, ma-achieve niya itong goal niya sa buhay kung samahan niya ng sipag at tiyaga. Mm. Kaya, every reading ng isang air signs, sasabihan ko talaga na kung binigyan ka ng blessing, tapos binigyan mo ng action, dyan mo makikita yung success mo. Kung nagkaroon ka ng sipag at saka action. Kasi binigyan ka na ng blessings eh. Kulang lang ng action. So, itong action na ito, it will lead you to abundance. Magbubunga po. Trust that you can do anything. Tapos, set kayo ng intention so that you can achieve success through diligent work that you enjoy. Kasi in-enjoy mo eh. Itong nagkaroon ng pagbabago, yung offer na nasabik kayo, maghahati talaga yan ng abundance po. Tagumpay sa pananalapi at sa karera. Nakikita ko dito. So, keep up the great work. Hard work at dedikasyon sa trabaho o negosyo, for financial prosperity. Sabi po ng card dito, Gemini, Libra, and Aquarius, magpatuloy mo lang magsumika. Kasi gagabayan ka nila. Isama mo lang po yung aksyon at tiyaga. Some of you nag-aaral ng new skill para ma-increase yung income nyo. Gumagawa kayo ng passive income. Some of you. So sa mga hindi nag-take ng action dito, take kayo ng action po. Kasi andyan na yung blessing eh. Kulang na lang po ng action at tiyaga. Syempre sa action na yan, syempre makaka-encounter tayo ng challenges. Kailangan ma-overcome nyo yan. Pero sa nakikita ko dito, puro trabaho. Excitement. Gustong-gusto mo yung trabaho mo, some of you. Nag-iisip kayo ngayon, nagpaplano kayo ngayon. Regarding sa inyong ambisyon sa buhay, mas lumawak eh, mas lumaki. Ganyan talaga yan pag nagkaroon ng success. Hindi kayo hihinto dyan. Mas lalaki yung ambisyon nyo sa buhay. Achiever kasi kayo eh. Air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. So, ayun, sa bagong yugto ng yung buhay, itong sabi ko sa inyo na magkaroon travel, hindi lang yan literal na travel ha. Pwede ding relocation or new beginning sa inyong buhay. Kaya kung magkaroon ng new beginning sa inyong buhay, new cycle sa inyong buhay, kailangan nyo talagang panatilihin na mag-connect sa inyong intuition. Reflect and redirect your energy. Okay? Ano pa? Okay. Ang ganda eh, kasi nagkaroon ng harmony, pagkakaisa. Nakikita ko dito. Pagkakaisa sa trabaho, sa mga katrabaho, nagkaroon ng moderation. Ito yung sabi ko sa inyo na you are divinely guided. May binigay sa inyo na agad yung binigyan ng aksyon. Siyempre kasama na yung tiyaga. Kasi trabaho yan eh. Nakikita ko dito, you are divinely guided. Para, actually natutuwa nga ako eh. Kasi, na-achieve nyo na yung success. Tapos, lumawak yung ambisyon nyo. Tapos, sinamahan pa rin kayo. You are divinely guided para matupad mo yung pangarap mo sa buhay. Kasi you attract eh. Kasi nakikita nila, binigyan mo talaga ng aksyon, sipag at tiyaga. Some of you open sa universe. Parating yung kausap sa universe na ito yung ambisyon nyo, na sana mag-guide kayo. You're divinely guided, nakikita ko. Sa mga nag-pray dito, nag-ask ng kausap yung universe.
lumabas dito, you are divinely guided. Don't worry. Nagbigay nga ito ng signs sa pamamagitan ng isang tao o kaibigan na yung darating lang bigla na tutulong sa inyo regarding sa inyong trabaho. Maaring nagbigay ito ng signs sa pamamagitan ng isang tao o kaibigan na maaring makatulong sa struggle mo ngayon. Sa inyong trabaho ngayon. Kaya have patience as the universe goes to work to bring your desires into reality. Ang ganda, no? Tinutulungan ka talaga. Kasi nakikita nila yung, ang galing naman ni Gemini, Libra, and Aquarius. Binigyan niya talaga agad ng aksyon at pagpaplano. Siyempre, before taking an action, may kasamang pagpaplano yan. Hindi na kasi ako magtaka kasi mabilis kayo mag-action, Gemini, Libra, and Aquarius, kasi matalino kayo. At nakikita ko kanina na sobrang laki ng ideas nyo. Gumagawak talaga kayo ng paraan para mas aasenso. So sa mga hindi pa nag-take ng action dyan, huwag kayong mapaghinaan ng loob. Kailangan lang talaga na connect to your intuition, connect to the universe, and samahan nyo, maghiling kayo. O na ito yung plano nyo, sana samahan ka. Tapos, samahan nyo ng sipag at tiyaga. Take an action. Actually, may anong tawag nito? May realization ako nakita dito. Ano kaya ito? Seek balance and create a calm atmosphere. So, kailangan ng mahabang pasensya dito. Maging kalma. Actually, may nakita ko dito sa career and money nyo na may masungit kayong customer, client, or sensitive. Kaya kailangan ng mahabang pasensya at pag-intindi. Sa kaperahan, this card asks you to pay attention to your income at sa paggasta. So, kung may lumabas dito, check nyo yung ipon nyo, check nyo yung pera nyo. Kailangan yung kontrolin yan. Kasi baka kailangan nyo yan sa susunod na araw. Pag lumabas kasi to, sasabihin ko talaga. Kasi pag ganito yung lumabas, meaning to say, some of you nagkaroon ng overspending na hindi niya namalayan, na nag-overspend na pala, nag-check out na pala, or some of you, labas ng pera. Tapos may gagamitin kayo sa susunod na araw. Ayun. So sa araw na ito, kung kailan nyo ito napanood, kailangan nyo i-check yung kaperahan nyo. Kailangan ng pagbalansa dito. Ano pa? Okay, sa love life, self-love, partnership, and romance. Bakit confused ka dito? Gemini, Libra, and Aquarius. Sabi po ng card dito na kailangan nyo maging confident and have courage. Kasi nakikita ko dito na gusto mo lumaban pero napanghinaan ka ng loob. Bakit naman? Sa pagkakaroon ng new beginning sa buhay? Kung sa new beginning ito, that is very normal na magkaroon kayo ng uncomfortable feeling. Tapos sabi po ng card dito na kung may dumating na isang balita, wag po daw kayong maniwala agad. Fact check niyo muna. May nakita ko dito ma-pride na tao, o di kaya kalaban ng sarili, maaring ikaw ito or kasamahan mo dyan. May nakita ko dito na may taong hindi nakikinig sa payo nyo. So this card tells you to clear up any hurt feelings. Maaring mabigat sa loob mo ang confrontation na ito, pero kailangan natin harapin to clear up any hurt feelings. Pero may lumabas dito na argument, right? So, check nyo muna yung mood ng isang tao, yung concern yung tao.
check nyo muna. Kasi baka magkaroon ng argument eh. Kasi may nakita kong argument. Kung hindi ito lumabas, sasabihin ko talaga na kailangan nyong i-clear up kung magkaroon kayo ng confrontation or ano. Kasi lumabas ito, kailangan nyo magkaroon ng confrontation. Siguro hindi kayo nakatiis kasi sobrang matigas ang ulo. Pero mag-ingat po kayo sa inyong sasabihin kung pwede, kung mainit pa, wag muna. Kasi may nakikita kong argument dito. Kung hindi ito lumabas, i-encourage ko kayo na kakausapin nyo talaga siya. Pero lumabas eh. So, ayun, kung gusto nyo kausapin talaga, ingatan nyo na lang yung binitawan yung salita. Kasi may nakita talaga akong argument dito. Galit kayo, nasaktan kayo. So, baka hindi good mood yung concern yung tao. 'Di ba? So, iwasan nyo na lang. Kaysa masira yung araw nyo. Kasi hindi siya marunong magpahalaga. Dalawang card na po nagsabi dito. Na hindi siya marunong magpahalaga. Hindi talaga okay yung pakiramdam mo sa kanya. Naiirita pa kayo. Lumabas talaga. Yung sinabi ko sa inyo sa regarding sa love life, self-love, partnership, romance, diba sabi ko kanina na mag-ingat kayo sa communication nyo? Dito rin. Dalawang card na nagsasabi dito. Mag-ingat talaga. Kung pwede, wag muna. Baka kasi naiirita ka annoying siya na tao. Maaring partner nyo siya, kasamahan nyo dyan. Malapit sa inyo. Kung pwede, wag muna kasi baka masira yung mood nyo. Busy pa naman kayo dito. Diba? Focus kayo sa inyong trabaho. Binigyan nyo ng aksyon itong binigyan na opportunity na ka-line up sa inyong passion. Pero itong yung may balak kayong kausapin. Siguro, pagpaliban nyo muna, i-control nyo muna yung emotion nyo. Like, nasa sense ko kasi na sobrang nanggigig. Yung naiinis ka talaga kasi matigas ang ulo ng taong ito. Parang nangiinis din siya sa inyo. Ganun. Kasi na yun yung nararamdaman ko eh. Tsaka, ayun. Nag-provoke ito eh. Nakikita ko kaya nangiinis kaya abot-abot yung feelings ko dito. Yung emotion niya dito. Okay. Wag muna. Huwag niyo munang kausapin. Baka masiran yung mood niyo. Yung araw niyo. Masayang naman. Diba? Lalo na't kung adult na yan. Nako. Kausapin niyo na lang kung hindi kayo galit. Yung good mood kayo. Tapos check niyo yung mood niya. Spirits, guys, love message po para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 28, 2024. Para po sa mga single. Kailangan nyong, para makalma kayo, kailangan nyong magbasa ng libro. Okay. Connected to sa inyong offered position or trabaho. 'Di ba may bago? So, sabi ko kanina na study kayo. Maaring ito. Nagbabasa kayo ngayon. Tapos, ito yan eh. Some of you gustong magpa-massage. Sige, go kayo. Para ma-relax at makalma. Love message mo para sa buhay mag-asawa sa mga may relasyon. Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 28, 2024. Rekindle. Every relationship has magical moments that can be rekindled. And emotions. Look deep with your emotion. Look deep with your emotions.
Kabuang love message siya pa para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 28, 2024. Speak the language of love. Lumabas din ito kahapon sa inyo. Sure ako. Loving words have the power to change lives, including your own. And turn on your heart light. Reflect on a time when you experienced love. Wisdom message siya po para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Discover your courage. And, don't be afraid to fly solo. Kabuang message siya pa para kay Gemini, Libra, and Aquarius. Lead the way, light your own path. Travel talaga. Some of you magta-travel. Living light energy. See the beauty in life. Spirits, guides, angels, archangels, guardian angels, mensahe niyo po para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 28, 2024. Sabi pa ni Archangel Gabriel, as you nurture a child, you nurture your own inner child. Both activities are important for you right now. And passion. Sabi po ni Archangel Haniel, trust and follow your renewed passion in your love life. Okay. Sabi po ni Archangel Haniel dito, trust and follow your renewed passion in your love life, and career. That is your reading, Gemini, Libra, and Aquarius for today, February 28, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.